Ngayon ay pag-usapan natin kung ano ba itong speak in tongues. Kung gusto mo itong maintindihan ay panoorin mo ang video ito hanggang huli. Ang speak in tongues ang isang pinakasensitibo na marami sa mga Kristiyano ngayon ang ayaw intindihin dahil kapag binabanggit mo pa lang ito ay wala na silang interest. Ang kanilang rason ay hindi na raw ito applicable sa panahon natin ngayon dahil marami naman na ang mga interpreter. Ngunit hindi lang iisang gamit nito dahil mayroon pang iba at napakahiwaga nito. Pero bago tayo magpatuloy ay nais ko lang ipaintindi na hindi dahil walang speak in tongues ang isang tao ay wala na sa kanya ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay natanggap natin kapag buong puso nating tinanggap ang Lord Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. Ngunit pinag-uusapan natin ito dahil napakalaking advantage ang makukuha ng isang Kristiyanong mayroon ng regalong ito. Acts chapter 2 verses 1 to 12. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalitang mga lagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating mga taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito?" Ito yung panahon na nang mabinyagan ng Spirit of Fire ang mga apostol sa araw ng Pentecost ay bigla silang nagsalita ng kakaibang salita. Sabay-sabay itong narinig ng mga taong nagmula sa iba't ibang lugar na may magkakaibang wika. Ang isang dahilan ng manifestation ng tongues ay para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos na hindi hadlang ang pagkakaiba-iba ng lengguwahe para may parating ang mensahe ng gospel sa mga tao. Ngunit hindi lang ito ang gamit ng speak in tongues dahil mayroon pa at alam ko dahil maging ako ay ginagamit ko ito araw-araw. Tulad ng nasabi natin kanina ay marami pa ring mga Kristiyano ang hindi na binibigyang halaga ang speak in tongues dahil hindi pa nila naintindihan ang advantage nito sa kanilang buhay. Akala nila kung para lang ito sa communication at wala na itong silbi ngayon dahil marami naman ng translator. Ngunit malaki itong pagkakamali dahil konektado ang speak in tongues sa spiritual na bagay. Sabi ng ibang nagtuturo ay gamit ito ng mga apostol noon at hindi na applicable ngayon. Pero hindi ito totoo dahil ibang impact sa buhay ng isang Kristiyano ang pagkakaroon ng speak in tongues. Kung hindi niyo pa narinig, ay mayroong mga kwento ng mga Kristiyano sa modern society na naranasan nilang speak in tongues tulad ng pagkakagamit noon ng mga apostol sa araw ng Pentecostes. Nang araw na magpunta sila sa mga katutubong lugar na hindi pa civilized masyado para magturo ng salita ng Diyos, ay nagamit nila ang speak in tongues. At sa kanilang pagkamangha ay bigla na lang naintindihan ng mga tribong pinuntahan nila ang kanilang naisiparating at ito ay narinig ng mga katutubo sa kanilang lengguwahe. Kaya sila nakaligtas at hindi namatay sa kamay ng mga uncivilized na katutubo. Kaya ang speak in tongues ay hindi lang para sa old times, kundi pati ngayon ay applicable pa rin ito sa maraming bagay. Maliban kasi sa gamit ng speak in tongues para sa miracle communication para ipangaral ang gospel, ay mayroon din itong personal na implikasyon sa individual Christians. 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Ang nagsasalita ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya, ngunit ang nagkahayag ay nagpapatatag sa iglesia. Ang pinakamabisang gamit ng speak in tongues ay ang pagpapalakas sa ating mga mananampalataya ng Diyos at ito ay personal. Ito ay isang manifestation na nasa atin ng Holy Spirit at tayo ay muling nabuhay sa Espiritu. Kapag ginagamit pala natin ito ay napapatatag ang ating mga sarili mismo. Halimbawa, kapag mabigat ang loob ng isang Kristiyano at naubusan na siya ng vernacular na dasal ay saka na siya mananalangit gamit ang speak in tongues. Kapag ginagawa niya ito ay gumagaan na lang ang loob niya nang hindi niya na ipapaliwanag.
dahil ang communication na ito ay spirit to spirit. Ito ay language ng spirit. John chapter 3 verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Tayo, bilang napaginganak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay hindi pinanganak muli sa laman, kundi ay sa espiritu. At itong speak in tongues ay salita ng espiritu na hindi natin pinag-aralan tulad ng sarili-sarili nating wika. Hindi ito katulad ng Tagalog o English na pinag-aaralan natin kung ano ang grammar at tamang pronunciation. Itong speak in tongues ay hindi dulot ng nagsasalita ang isang Kristiyano na nagpaprocess mula sa kanyang utak, kundi ito ay sinasambit ng dila o bunganga dahil sa manifestation na regalo ng Holy Spirit. Ngunit ito ay makakapag-manifest lang kapag hindi natin tanggihan, bagkus ay hilingin natin sa Diyos ng may buong faith. Dahil katulad din ng gift of salvation, kapag walang paniniwala ang isang tao sa speak in tongues ay hindi ito makakapag-manifest. Take note na ang speak in tongues ay gift na ibinigay ng Diyos. Kahalintulad nito ang gift of salvation, preaching, teaching, prophecy, healing, prosperity at iba pang regalo na mula sa Diyos. Ibig sabihin ay kasama ito sa mga regalong hindi natin pinagtrabahuan, kundi ay kusang binigay ng Diyos sa atin, at magkakaepekto lang ito tulad ng ibang mga regalo kapag naniniwala tayo at buo ang ating faith. Gawin nating halimbawa ang salvation dahil ito ang pinaka-common na kayang abutin ng pananampalataya ng maraming Kristiyano. Hindi ba na kung hindi ka pa naniniwala na iniligtas ka na ni Lord Jesus Christ ay feeling mo talaga na nasa condemnation ka pa rin? Ngunit kapag mayroon ka ng faith na iniligtas ka na ng Lord Jesus Christ at napatawad ka na ng Diyos, ay alam mong ligtas ka na dahil sa grace. At mayroon ka ng confidence sa Panginoon na malaya ka na humarap sa Diyos Ama. Ganito rin ang proseso sa gift ng speak in tongues. Matthew chapter 9 verses 28 to 29. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." Ang halimbawa ng manifestation ng faith ay ang nabasa nating teksto. Kailangan din ng faith para sa manifestation ng regalo ng speak in tongues. Totoong marami pa rin mga Kristiyano ang kahit nataglay na nila ang speak in tongues ay nahihirapan pa rin sila sa transformation ng ugali. Ngunit kung sila ay nahihirapan sa transformation, paano pa kaya ang mga taong hindi pa nila nakuha ang kanilang speak in tongues? Itong dahilan kaya dapat nating hangarin na mapasa atin ang speak in tongues dahil nakapagpapalakas pala ito ng ating sarili. Ulitin ko na ito ay isang gift na makakatulong sa atin sa pagpapalakas ng ating personal na spiritual state. Maliban sa miracle communication, itong speak in tongues ay pwedeng magamit sa pag-worship, pagdarasal at pagkikipag-usap sa Diyos. Kapag oras na na-activate ang speak in tongue ng Kristiyanong gumagamit nito, ay kausap niya mismo ang Diyos. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Dito ay tinuturo sa atin na kausap natin ang Diyos kapag speak in tongues ang gamit natin. Itong pagsasalita sa salitang hindi naintindihan ng pagkakaintindi ng tao ang kasunod kong ginagamit kapag naubusan na ako ng mga naintindihan na pinagdarasal, dahil nga itong speak in tongues ay speaking in spirit. Hindi ito abot ng kaalaman ng soul area o ng mind, will at emotion. Tandaan natin na tayo ay mayroong spirit, soul at physical body, at itong soul ay dyan lamang nakakaabot ang human wisdom. Samantalang yung spirit level ay dyan na nakalagay yung speak in tongues, prophecy at iba pang mga mirakulong kaganapan na na-encounter ng mga Christians na hindi kayang ipaliwanag ng kanilang human wisdom. Katulad ng nabasa natin kanina na nangyari sa araw ng Pentecost, ang Diyos ang gumagawa ng paraan kung bakit naintindihan ng mga taong may iba't ibang wika ang sinabi ng mga apostol sa kanila gamit ang speak in tongues. Kaya itong speak in tongues ay spirit-to-spirit communication. Dahil ang nagkikipag-usap dito ay ang iyong espiritu, kausap ang Holy Spirit na nasa atin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga Kristiyanong kayang magdasal ng isang araw? Ano sa tingin mo ang kanilang pinagdarasal? Maliban sa maraming prayer request na dinarasal nila para sa iba pang mga Kristiyano, ay mayroon silang dasal na hindi naintindihan ng kanilang kamalayan o pag-iisip o soul area. Ito yung pagdarasal
gamit ang speak in tongues. 1 Corinthians chapter 14 verses 14 to 15. Kapag nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Sinasabi ni Apostle Pablo na kapag nananalangin siya sa espiritu gamit ang tongues, ay sinasabayan niya ito ng pagdarasal sa kanyang isipan. Kung nagpupuri siya sa spirit gamit ang tongues, ay kasabay ding nagpupuri siya sa kanyang isipan. Ibig sabihin nito ay dapat nasabayan ng isang taong nananalangin o nagwo-worship sa speak in tongues ang pag-iisip na nagpupuri sa Diyos. Para mas maintindihan natin, itong 1 Corinthians chapter 14 na ito ay pinapaliwanag ni Apostle Pablo na hindi masama ang speak in tongues, kundi ay mayroon itong gamit na hindi basta-basta pine-perform sa harapan ng mga taong hindi pa nakakaintindi nito, lalo na at itong tongues ay hindi maintindihan ng human wisdom o pag-iisip ng tao, dahil ito ay pasadya na pagkikipag-usap sa Diyos in spirit. Marami kasi ang nagsasabi na masama ang speak in tongues sa simbahan kapag walang nakakapag-interpret nito. Dahil tuloy dito ay parang nagiging masama ang labas ng speak in tongues. Pero hindi ganito ang nilalaman ng chapter na ito kung talagang intindihin ng isang nagbabasa. Ang nilalaman ng chapter na ito ay huwag ma-misuse ang paggamit ng speak in tongues. Kung nasa simbahan ka na ayos lang ang paggamit ng mga members ng speak in tongues, ay pwede mo itong gamitin. Dahil nga, open ito sa church at hindi na magugulat ang mga makakarinig, lalo na sa mga born-again churches na mayroong portion ng worship na spontaneous worship. Ito yung time sa pag-worship na habang tumutugtog yung instrument ng worship team ay pwede kang mag-worship o mag-pray ng personal mong worship at walang pakialamanan sa katabi. Masayang pag-worship na ganito dahil hindi ka lang parang tuod na nakatayo at malaya kang sabihin sa Diyos ang nais mo. Pwedeng sa vernacular language na naintindihan mo at pwedeng gamit din ang speak in tongues. Pero kung sakali naman na nasa church ka na hindi open ang speak in tongues pero mayroon kang gift sa tongues, ay subukan mo itong kontrolin dahil pwede itong makontrol. Maliban lang talaga sa unang beses na kapag mapuspos ka ng Espiritu Santo at biglang gumalaw yung dila mo, ay hindi advisable na itigil o pigilan mo yung bibig mo. Dahil kapag ginawa mo iyan, ay hinahadlangan mo ang manifestation ng regalong ito. Kapag basahin natin ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 14, ay hindi niya sinasabing ang speak in tongues ay masama. Ulitin natin na kapag basahin natin ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 14 ay hindi niya sinasabing masama ang speak in tongues. Nagiging masama lang ito kapag ito ay na-misuse o kapag hindi nagagamit sa tama. Dahil kapag nagamit ito ng tama at nasa tamang lugar, ay labis-labis na advantage ang magagawa nito sa personal na buhay ng Kristiyanong nabiyayaan nito. Para naman sa mga nag-aasam na makakuha ng gift of speak in tongues, ay paniwalaan ninyo ito at ipagdasal lagi. Mayroong dalawang paraan para ito ay mabigay sa atin. Ang una ay tulad ng nangyari sa mga apostol sa Pentecost na diretso silang napuspos ng Santo Espiritu na nagmula sa langit kaya sila nakapag-speak in tongues. Ito yung nabasa natin sa Acts chapter 2. At yung pangalaw naman ay sa pamamagitan ng laying of hands. Acts chapter 19 verses 5 to 6. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Dito sa tekstong ito ay sinabi na ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa mga bagong nakatanggap ng Espiritu Santo. Kaya huwag kayong mahiya kapag tinatawag kayo ng mga pastors, prophet o ministers of God para sa laying of hands para sa pagkakaroon ng speak in tongues. Dahil sa ganitong paraan ay marami nang nakakuha nito at ine-enjoy ang regalong ito sa pagdarasal at sa pag-worship. Hindi ka man maniwala, pero kapag oras na mapuspos ka sa espiritu at maibigay ang speak in tongues sa iyo, ay bigla na lang gagalaw yung dila mo na parang hindi mo dila. Kusa na lang yung gagalaw at mag-uusal ng salita na tulad ng salita ng baby, na hindi mo kusang inuusal o sinasabi dahil lang yung dila na mismo ang gagalaw. Ulitin natin na ang speak in tongues ay hindi masama, kundi ay malaki ang tulong nito sa ating pagdarasal at pag-worship. Pero to be wise palagi,
Kapag magdasal tayo at mag-worship in tongues, ay mas maganda na sundin natin ang sinabi ng Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kung nais mong mas maging intimate ang pagdarasal mo at pagkikipag-usap sa Diyos through Jesus Christ, ay magkulong ka sa iyong prayer room o kwarto at doon ka manalangin in spirit gamit ang speak in tongues. At kapag ginamit mo ito, ay pwede kang magdasal ng matagal dahil gamit mo na ang tongues na Diyos ang nakakaintindi. Hindi na taong kausap mo dito dahil Diyos na talaga at sa wikang hindi naintindihan ng human wisdom. Maging ikaw mismo na nagdarasal nito ay hindi mo ito alam. Maliban na lang kung ito ay papahayag sa iyo ng Santo Espiritu. Katulad din ni Paul na nagsasalita ng salitang hindi naintindihan ng human wisdom. Marami pa sana tayong pag-uusapan tungkol sa speak in tongues na regalong ito at gagawin natin iyan sa mga susunod na video. Sana ay makatulong ang video na ito upang mabigyan ka rin ng interes na makuha ang speak in tongues. At sa pagtatapos ay iiwan ko ang nasusulat sa John chapter 4 verses 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.